Nilinaw ng palasyo na hindi pa pinag-iisipan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang buwagin ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kabila ng mungkahi ng isang senador na ito i-abolish dahil sa umunoy malawakang katiwalian sa ahensya. Sa isang press briefing nitong Lunes, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na may mga tapat at mahusay pa ring kawani sa loob ng DPWH na patuloy na ginagampanan ang kanilang tungkulin ng may integridad. Hindi po lahat ng mga nangangasiwa at hindi po lahat ng mga taong gobyerno sa DPWH ay masasabi nating gumawa ng kamalian. May mga public servants pa rin po at public officials na masasabi natin tumutugon sa kanilang mga obligasyon. Dagdag niya, imbes na buwagin ang ahensya, dapat alisin lamang ang mga tiwaling opisyal at empleyado. Tiniyak din niya na sa tulong ni DPWH Secretary Vince Dizon, matutukoy at matatanggal ang mga hindi karapat-dapat manatili sa serbisyo. Sa ngayon po ay hindi po pa naiisip kung dapat itong i-abolish dahil dapat ang tanggalin dito ay yung mga gumagawa ng mali. Madali naman pong malaman kung sino-sino ito at sa tulong na rin po ni Secretary Vince, matatanggal po ang dapat matanggal sa ahensya. Samantala, kasunod ng anunsyo ni Dizon na bubuksan ang 2,000 bakanting posisyon sa DPWH, sinabi ni Castro na ito ay hakbang upang mapalitan ang mga kawani na tatanggalin dahil sa isyu ng katiwalian. Na warning na po ito sa mga papasok. Dapat po kayo ay maging matino, dapat kayo ay may integridad at dapat po talaga tumugon kayo kung ano ang naaayon sa batas at kung ano ang maitutulong sa taong bayan. Sa kabilang dako, sinabi ng Malacanang na handa ang pamahalaan sa posibleng pagkakakulong ng sinumang mapatunayang sangkot sa flood control fund scandal. Ito'y kasunod ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na inihahanda na ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang mga regular na piitan para sa mga individual na maaring kasuhan kaugnay ng naturang anomalya. Inihayag ni Castro na hindi pa tapos ang investigasyon at hindi pa tiyak ang bilang ng mga masasampahan ng kaso. Ngunit una nang nabanggit ni DILG Chief na ang unang serye ng mga kaso laban sa hanggang 200 individual ay lalabas sa loob ng susunod na 3 linggo. Nagbigay naman ng tugon si Castro hinggil dito at sinabing tugma ito sa pangako ng Independent Commission for Infrastructure na agad magsasampa ng mga kasong may sapat na ebidensya. Nagkakaroon lang po talaga ng pag-iipon ng mga ebidensya para hindi naman po malabnaw yung mga kasong isasampa nila at baka madismiss lamang po. Sayang po ang effort sa kanilang mga ginawa kung madidismiss lang po agad.